Nakakuha umano si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste ng kopya ng usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng pagtanggap at paggastos ng kickback mula sa mga maanumalyang infrastructure project. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ipinakita sa kanya at Caloocan Representative Edgar Eris ni Leviste ang naturang palitan ng mensahe. Ayon kay Tino, nag-usap sina Bersamin at Leviste matapos ang speech ni Senator Ping Lacson sa plenaryo ng Senado, kung saan sinabi nito na mukhang nagamit lamang ang pangalan ni Marcos ng mga totoong tumanggap ng kickback mula sa mga maanumalyang proyekto. Para kay Tino, ang mga mensahe ay appear very credible at maaaring paniwalaan. Sinabi ni Tino na si Bersamin ay mukha umanong personal runner, bagman, and disbursing officer of the President as far as illegal kickbacks are concerned. Sinabi ni Tino na kinontak siya ni Leviste isang araw bago naghain ang Makabayan Coalition ng impeachment complaint laban kay Marcos kaya hindi ito nakasama sa mga nakalakip na ebidensya. Pero kung pinayagan umano sila na makapag-presente ng ebidensya ay maaaring nailabas ito sa impeachment proceedings. May siwalat dito sa balitang ito na itong si Adrian Bersamin parang pumunta kay Congressman Leandro Leviste, nagbigay ng affidavit at I don't know anong laman ng affidavit. Ito na yung alas. Ito na yung mga hinahawakan ni Congressman Leviste na mga pasabog, mga ebidensya laban sa administrasyon. Delikado sila ngayon. Unti-unti niya nang inilalabas. So, unang inilabas lang yung exchange of messages. I believe marami pang lalabas nito. Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula. Okay. So, unang binigyan ni Congressman Leviste nitong text messages between the President at yung Yusek Bersamin, itong mga Makabayan Black and si Congressman Edgar Erese. Sila lang ang binigyan niya muna. I don't know kung meron pang iba. Flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatandaan si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Saldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion ganon, in an armored van, di ba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit?
because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Natinio at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Ito na. Malaking problema na naman ito na Auntie Claire. As usual, Auntie Claire. Sabi niya, ay, kasinungalingan yan. But I don't know kung paniniwalaan pa siya ng nakakarami sa taong bayan. So, ito, nakikita ko yung affidavit ni Adrian Bersamin. Yan ang malaking sakit ng ulo ng Malacanang. Kasi kung affidavit, sworn, pwedeng gamitin yan sa, I don't know, gagamitin ba yan sa Blue Ribbon? Sabi ni Senator Lacson is, we will go where the evidence leads. Paano ngayon yan? Merong affidavit. Bersamin. Bibigyan pa niya ng atensyon o wala lang? But then, pwede sa court of law, hindi magagamit. Kailang darating ang panahon, nakita ko, ilalabas at ilalabas yan. Makikita natin, mababasa natin. Then, court of public opinion. Taong bayan na ang magdi-decide. Totoo kaya na may kinalaman ng Pangulo sa kickbacks, sa flood control scam? Tayo na. Depending sa mga ilalabas pang ebidensya. So, dyan sila ngayon, mamumblema sa Court of Public Opinion. Kung negative ang trust, satisfaction, rating ng Pangulo, ay lalo silang bubulusok. Dahil ang taong bayan, hindi na ninyo maluluko dahil sa social media ngayon, dahil may Congressman Leviste kami na handang isakripisyo ang kanyang everything, basta lang ipahayag ang katotohanan. Mabuhay ka, Congressman Leandro Leviste. Yun na nga po ang 7.1222 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24. Nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa Nara resident. Ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Barry.